Kasama po natin sa ating studio ang tagapagsalita o spokesperson po ng Department of Education, Attorney Mike Poa. Magandang hapon po, Attorney Mike. Magandang hapon din, Shari and Maricel. Magandang hapon sa inyo. Thank you for having us. And of course, magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Yes. Ang pag-uusapan kasi natin ngayon, mga kapatid, ay usapang school bullying. Since most of our viewers talaga is mga OFWs po, attorney, and syempre mga parents. Yes. And syempre, madami din pong nagre-request ng usaping ito dahil syempre po yung kanilang mga anak ay pumapasok po sa mga school. So gusto nila nang ikapapanatag ng kanilang loob kung paano pa nila mas mapoprotektahan yung kanilang mga anak. So, Sir Attorney Mike, bago tayo magpunta sa bullying, usapang school bullying, kailan pa po kayo nagpasok, attorney, sa bilang tagapagsalita po ng Department of Education? Thank you po. Actually, wala pa akong 1 year, Shari. No? I started nung July 27, if I'm not mistaken. No? So, kasabay ko po yung ating Vice President Secretary of Education, Sara Duterte, nung pumasok sa DepEd. So, to be honest, nung una akong pumasok, medyo overwhelming po talaga siya. As you all know, DepEd is the biggest bureaucracy that we have in government. So talagang matinding pag-aaral ang ginawa natin para to familiarize yung sarili natin sa mga proseso sa DepEd at yung mga issues na rin. At siguro, singit ko na rin, napakaganda nga po ng pagkakataon na to that we can talk about bullying. Yes po. Kasi alam naman natin na pagdating sa DepEd, ang parati nating sinasabi ay kakulangan sa classroom, kakulangan sa teachers. So, of course, lahat yan problema. But kadalasan, nakakalimutan din natin yung mga mental health issues. Yes. At kaakibat niyan talaga yung bullying. Na alam naman natin, I'm sure nung bata pa po tayo, na-experience or nakita natin na yung mga bullying na mga pangyayari sa ating mga paaralan. So, this is something that we really want to reduce significantly, if not completely eradicate. No? Okay. So, speaking of bullying po sa schools, umpisahan na po natin, Attorney Mike. Ano po ba ang hakbang na ginagawa po ng Department of Education kaugnay po sa usaping ito? Ano pa po yung mas pinapaigting na DepEd? Sa ngayon po talaga, meron naman tayong Anti-Bullying Act. Okay. Nire-require po ng batas na yan na lahat ng schools ay magkaroon ng anti-bullying policies. So not all now, wala pang ganon. Meron na po dapat actually in place. No? Dito sa atin, pagdating sa mga, of course, alam naman natin, may difference din yung public school system at yung private school system. Yung private schools natin, meron silang degree of flexibility in terms of sa mga policies nila in place. Pero ganun pa man, required din sila magkaroon nitong anti-bullying policy. Pagdating naman po sa DepEd, meron na tayong mga controls even before our term. No? Marami na po tayong controls in place. Ano po ibig sabihin nun? Meron po tayong tinatawag na child protection committees sa bawat paaralan. So these committees, ang tungkulin po nila ay dapat, pag merong mga incidents of bullying, sila yung namamahala, sila yung mag-a-assess kung ano yung mga kailangan gawin. But there's a difference between having child protection committees and actually making sure na functional itong child protection committees. So, may thrust talaga galing, of course, from our Vice President, Secretary of Education, na paigtingin palalo yung proseso natin. I think interested yung mga tao malaman, ano ba nangyayari na sa school level pag may ganitong may bullying incidents? Ayon sa procedures natin at protocol, dapat kung sino mang makakita ay sabihin ka agad sa teaching personnel or non-teaching personnel, kung sino mang school official ang pinakamalapit. Kasi ang gagawin ng school official, paghihiwalayin sila kaagad. Tapos both yan, dapat ipapatawag yan sa guidance counselor or guidance officers natin sa schools. Tapos, hindi lang sila, no? Pati yung mga magulang nila, dapat mapatawag. Tapos, magkakaroon tayo ng tinatawag na intake sheet. Ano ibig sabihin nun? Para siyang incident report na malalaman natin ano nangyari sa incident, bakit nagkaroon ng ganong bullying incident. Pagkatapos naman po nun, ay ibibigay yun dun sa ating Child Protection Committee. Ngayon, syempre po, no, pagdating sa Child Protection Committee, sila na bahala kung meron mang dapat na sanctions dun sa nambubuli. Yun yung pinaka-court ng parang bullying. Kumbaga, ganun na sa school level. But
of course, sabi nga natin kanina, we want to make sure it's functional. Yeah. Kasi sa DepEd, ang ginagawa po natin ngayon, two-pronged, bali, dalawang bagay yan, preventive and responsive. Yeah. Yung sinasabi po nating procedures, responsive. Sa preventive, meron tayong mga advocacies, yun nga yung mga anti-bullying policies in place, para po matutunan ng bata na hindi magandang mabully or pag nabully sila, dapat magsabi sila. Kasi alam nyo, ang isang nasabi ng ating Vice President, Secretary of Education nun, no, bullying, pero actually that time it was more of abuse. Before we can combat abuses in schools, dapat malaman muna ng bata kung naaabuso na siya. Kasi Yeah. karamihan sa mga bata, Ano ba stages kung na-abuse ka na? oo, na hindi nila alam eh. Oo. Na, ay, abuse na pala to. Or bully na pala Diba, yun? marami din po tayong narinig na about sexual abuses Yeah. sa school level. Kamakailan lang, no? Pati sa internet. Diba, yung mga pa-text-text. So, dapat alam nung bata, whether it be guy or girl, Yes, no? yes po. Ano tayo, dapat alam niya na na-abuse siya para makapag-complain siya. Ngayon, yun yung mga advocacies natin. We want to make sure they are aware if Yeah. that is a bullying incident or that's an incident of abuse. But how do they report, 'di ba? Kasi meron nga tayong ganito sa school level. Pero alam din natin na maraming instances sa schools na masyadong sensitibo yung bagay, takot magsumbong yung bata. Yun ang isang problema Takot talaga magsumbong eh. yung kahit magulang minsan, no? Inisip kasi nila baka hindi panigan ng school yung anak nila. Or baka matanggal yung anak nila. Opo. That's why dito sa DepEd Now, no, nag-launch lang tayo kamakailan nung November nung tinatawag nating LRPO, Learner Rights and Protection Office. Dati kasi meron tayong Child Protection Unit. Pinaigting natin to, we strengthened it, ginawa nating Learner Rights and Protection Office, at kasabay nito naglunsad tayo ng hotlines, telesafe hotlines. Yun yung pinaka-important now. Bakit? Because ang gusto ng ating Vice President, Secretary of Education, may direct line sila Yes. sa central office. Kung takot sila, siyempre, sa Parang school sa dapat. abroad eh, no? Opo. Yeah, Pwede parang silang ganun. magsumbong Very talaga. effective kasi. And sa ngayon po, actually, pwede tayo siguro magbigay ng numero, no? I got Meron po Yeah. ata tayo. meron tayong mga, Yes. yung hotline, ipopost na lang po natin. Yeah, ipa-flash Kasi na parati po yung nasa Facebook page natin, may instructions for to have it reposted weekly. Bakit? Kasi gusto natin accessible. And then we are still finding ways to make these numbers even more accessible. Ito yung pwede ko bang i-announce? Yes po, attorney? yes po. Ito po, actually, fa-flash din natin sa ating mga screen. 8632, 0286321372 or sa kanilang cellphone po is yung 0945-175-9777. Actually, meron din siyang email. So, pwede nating i-flash sa ating mga screen para mas makita Yes. ng Yes. mga parents, no, yung mga guardians. Or even yung mga kids na takot magsabi sa parents, they can call, no? Is Yes, it 24/7, attorney? Yes, actually, that's why my cellphone number dyan. No? So, Okay. para makatawag talaga sila, even off office hours. In fact, we are still in the process of improving yung hotlines natin. We are now, although hindi pa kasi ako pwede makapag-disclose, but Yeah. there are things in the pipeline in store for us para lalo nating ma-improve. Hindi lang itong hotlines na to, pati yung mga reklamo na natatanggap natin from co-workers, co-teachers sa school. Gusto kasi natin. Sa ngayon kasi, meron tayong hotlines just for that, yung DepEd Action Center. Pero gusto nating merong isang number na alam kaagad ng tao na ito yung Yes. tatawagan nila. So these are some of the things we are working on. But again, I cannot overemphasize na ang problema kasi is that these incidents, most of them go unreported. So Yes. ang gusto natin sa Madami. DepEd is magkaroon ng reporting, Yes po. maging comfortable sila to report, nang sa ganun tayo makapag-intervene tayo at the school level. So yan po yung talagang pinupush natin sa ngayon, and hopefully makatulong siya. From the time we launched yung ating telesafe hotlines, I was informed today, meron na tayong natanggap na around 519 Wow. na At least, marami na rin yan, attorney. calls, no? The number sa akin, no, it can be interpreted both ways eh. Pwedeng effective siya kasi marami-rami ng Yeah. calls, or baka meron pa ring unreported. So, ini-encourage natin, although ayaw nating mataas kasi ibig sabihin nun mataas yung incidents, pero at least
sa ngayon, meron tayong baseline, no? Meron Yeah. tayong nakukuha na effective yung telesafe kasi may May tumatawag. nagtitiwala din, attorney. Opo. And we Opo. really make sure that we check yung resolution rate also. Hindi lang yung basta tawag. We need to make sure Pero na... what's the process, attorney? After you call, kunyari tumawag, and then I tell you guys what happened. After that, what's the process? We refer that po to either the school division office in charge, depende kasi on the complaint, or doon na sa ating school level para sa Child Protection Committee, yung sinasabi natin, can take action. Kasi kaya gusto nating siguraduhin ngayon na functional, hindi lang nag-nominate tayo ng committee, pero wala rin naman palang action na ginagawa. That's why gusto rin nating, kahit nating tumawag sila sa atin, para mismong central office na mamonitor natin. Kasi once we refer it to the school, hindi po yan yung parang kino-close na natin yung ticket. Once meron tayong ticketing system, ito yung caller, ito yung nangyari, once we forward it to the school and refer it to the school, may constant follow-ups po yan hanggang ma-resolve para ma-report naman natin ano yung Okay. ginawa. So, ng parang mga may bata. accomplishment talaga. Parang Nakikita sa yung inyo. accomplishment. Opo. Oo. But of course, we handle it with confidentiality. That's why pasensya na rin po. Yeah. Minsan kasi the media would ask ano pong Yeah. nangyari. Yes, yes, We yes. have to be careful kasi we have to remember mga bata po Bata. ito, mga minors. At hindi rin naman po comfortable Sana sila. mag-launch kayo, sir, ng mga chatbots as well. Yung We- mga hindi kayang tumawag, ganon. Those are the things we are looking at, ma'am. Kasi actually ngayon, pwede sila sa Facebook Messenger Yeah. natin, sa DepEd Facebook page. That's considered. So talagang we also take note of those complaints at nare-refer din talaga sila. But sabi ko nga, we're trying to modernize talaga yung technology sa DepEd. Marami ng available technology out there. So we're looking at all the possibilities kung ano yung pwede pa natin gawin to strengthen our systems. May mga instances, ito po, attorney, though alam ko, pero na-refer po ito sa regional po, office po ng DepEd. Nahawak po ito ni Attorney Dan Tungol, regarding po ito sa bata na nagkabugbugan po sa school. And then yung teacher or yung principal po is hindi po nangialam, gawa po ng lunch break daw po yun. And lunch break din daw po ng mga teachers yun. So, ang ginawa po ng mga teachers is binalik po sila sa barangay. Sa barangay po sila. Ang nangyari po yung insidente sa loob po ng school. So, ibigay na din natin kay attorney Oo, pala bigay yun. niyo No, na yeah, rin kay please, sir. please refer the case. Diba? Kasi, if it happens within, habang nasa loob yung mga bata ng school, we really have to take action. Hindi naman pwede Yeah. sabihing naka-lunch break kung sino man. Yes, and yung bata pa po na nabully is siya pa po yung lumipat ng school. And then yung nagkanda absent po yung bata dahil sa trauma. And then yung dalawang bata na bumugbog sa kanya is nandun pa rin po, nag-aaral pa din po. So, siguro, kasi ito po na i-refer na po namin sa regional office po ng DepEd. Pero Opo. siguro po, mainam na after Apo. our segment, baka pwede nyo akong bigyan ng Yes, details rin opo. para po ma-follow up din naman po natin. Yes, opo. Of course, we don't want to prejudge kung ano talaga yung nangyari dun sa insidente. Yung mga allegations will have to be evaluated. Yes po. Kasi we have to protect all parties concerned, no? And we have to afford due process. Pero definitely po, please, Yes, opo. bigyan niyo po sa Alam akin na natin yung details number para ni Attorney. Attorney Poa, so may kukulitin na tayo sa DepEd. Pero Attorney, ito naman Chat po. ka na rin namin. Chat na rin natin. Pero Attorney, meron po bang legal sanction or legal action na ginagawa po ang school? Lalo na po kapag medyo Or yung matindi-tindi. committee na yun, hindi Opo, na yung ang school. nagawa Dapat po. po yung bata sa Yeah. nambubuli, dapat po talaga meron. It will depend on them kung suspension man yan o kung ano mang sanctions ang gagawin nila, no? But it will depend on the incidents. But dapat po talaga meron. But aside from the sanctions, counseling din is important. Both Both po. Both At- po opo, yan opo. sa nabubuli at nambubuli. Kasi Baka kasi both may problem. yes, ma'am. And Or may we have problem to, at home. siguro kailangan din nating i-recognize na Yeah. ang bullying incidents, kahit dun sa nambubuli, more often than not, it stems from issues, no? Mental health issues. So, sa atin, sanctions is one thing. Of course, no, that's a disciplinary aspect. Pero we also have to address yung mental health issues. And that's why, parating natin na pag-uusapan, we recognize naman na kulang ang guidance counselor sa ating mga Yan, yan. schools. Opo. And that is something DepEd is really working on. I don't know if you want to discuss that pa, but guidance sure, sure. counselors po kasi, no, ang problema natin sa DepEd is hindi dahil sa wala tayong budget. Opo, opo. In fact, dito sa NCR, there are over 400 unfilled guidance counselor positions. So, bakit? Three things, no? Number one, ang problema sa guidance counselor is
entry-level yung sweldo. Right now, that's equivalent to a teacher 1, which is 27,000 So, a malaking year. factor din talaga. We have to admit. Yeah. Kasi, secondly, kaakibat niyan is master's degree holder ang hinihingi nating For counselor, guidance kinakailangan- counselor. Which is Yun ang dapat, qualification. which is dapat din po. Kasi opo. for the care of the ano naman yun. Oo. So, okay which, lang. I guess it's not attractive Yeah. kasi ganito yung hiningi nating qualification. Pero, Pero kailangan, ito yun yung sweldo. kailangan ng mga bata eh. For them to To guide. be experts. Yeah. diba? And then thirdly, career progression, lack thereof. Ano ibig sabihin nun? Ang guidance counts, ang mga teachers, may promotion yan. Teacher 1, teacher 2, Opo. so on and so forth. Pagdating sa guidance counselors, wala pong ganyan. So, hindi po nagiging attractive para sa mga aplikante na subukan Na to i-pursue. apply as guidance counselors. So, this is something that DepEd is working on. Of course, we'll have to discuss this with the DBM. Yes. Department of Budget Management, kung ano yung pwede nating magawa, ma-repackage natin yung career progression ng guidance counselors. And we're thankful rin, ma'am, no, yung Yes. members of the Senate, and of course, even the House of Representatives, they're very much aware of these Yeah. problems. Kaya dun sa mga isinusulong na mental health bills, for example, kasama na yung guidance counselor issue. Kasi it's rising na talaga yung mental health problems ng mga bata. Opo. And even adults naman as well, hindi lang mga bata. Actually- na, aminado din yung ibang nakakausap naming counselors na ang hirap daw talaga. Opo. Tsaka kulang daw talaga sila. Kulang. And actually, nung may global trend, no, based on the information given to me by the ASEC in charge dito sa mental health issues, no, there's a global trend na nung nagpandemya, Yeah. nag-spike talaga. Dun daw talaga. Mental health issues, suicide, or incidents of attempted suicide or suicide, nag-spike talaga siya because, well, the general thinking is that nawalan ng support system. Hindi ka makalabas. Ang daming bawal lahat ng vices na pwede mong gawin, hindi pwede. Hindi gawa. And then sa learners naman, no, nawalan sila ng kaklase, kausap, Yeah. kahit teachers, kahit Online guidance lang, officers. lahat nasa screen lang. Nawala. So, mukhang nagkaroon tayo ng spike ng mental health issues. Kaya po, tayo naman, it's one thing to be aware and to recognize that, but it's also another to address it. So, hindi po natin ma-address yan overnight, no, Yeah. admittedly. But we are looking for ways, of course, in coordination all the time with the Department of Health, kung ano yung pwede nating magawa pa, ano pa yung kulang. Pagdating naman po sa province, paano po napapalagaan yung Opo. ganitong usapin po? Actually, it's the attorney? same, ma'am. No? Yung mga policies in place natin, nationwide They can do talaga the siya. same. That's why also, if you look at our telesafe hotlines, meron tayong email dyan, meron tayong messenger. Kasi gusto natin accessible talaga tayo. Of course, kung pinakamaganda talaga kasi pinaka-direct, lalo na sa provinces no, na walang internet, for example, lapitan nila yung school, magsumbong sila. Kung hindi naman, andyan naman yung school division office natin, yung regional office natin, kung ano po yung mas madali. Because we also have to recognize that not all of our schools are connected. Hindi lahat may internet capabilities. In Yes. fact, Oh, hindi lahat yes. may kuryente. Yan nga po, attorney. But kaakibat, kaya nga sinasabi ko parate, ma'am, yung problema sa basic education, minsan kasi tatanungin tayo, ano po yung priority project ng DepEd ngayon? Yes, we have priority projects, pero hindi po kasi pwedeng isa lang yung tutukan natin. Tama po. Hindi pwedeng classroom lang. Hindi pwedeng bullying lang. Sabay-sabay yan eh. Kasi paano magre-report yung mag-aaral kung wala naman silang means to report? Paano mag-aaral na mabuti yung mag-aaral kung wala naman silang internet, wala silang kuryente? So, all of these things we are trying to address. That's why nung nag-launch po tayo yung tinatawag nating matatag agenda natin for this year. No? Yan yung call to action kasi natin. Bansang makabata, batang makabansa. We want to focus on all areas that will help us improve basic education. Mental health, inclusivity, providing electricity sa ating schools. We are talking to DICT for connectivity sa ating mga schools. It will really take a whole of nation approach. And that's why sa usapin ng bullying, kailangan din natin ng tulong ng parents. Yes. Kasi sila yung makakapansin first and foremost kung may mukhang pinagdadaanan yung mga bata. So kahit sila mismo mag-report na sila. And we have been getting those. Yung mga calls not from learners, but of course, lalo na yung mga learners na bata, hindi naman tatawag yan, but more of the parents or guardians. So may coordination din po with the parents talaga, attorney. Kailangan po talaga Oo, Kailangan talaga magtulungan talaga tayo lahat, no? Not just
government agencies, pero pati po yung private sector organizations and parents first and foremost. So, we want to keep our lines open sa parents. At we're always open naman po to suggestions. No? So, kung may nakikita yung parents through yung Parent Teachers Association yes sila, po. kung meron PTA. silang dapat, Yes. oo, talagang dapat maganda yung relationship para nagtutulungan tayo imbis na, Pero kasi may mga bata, attorney, na takot magsabi sa parents. So, paano yon? How can you help those kids na magsasabi, tatawag sa hotline, but they don't want their parents to know? That's okay po. That's why we want to ensure na may confidentiality. But it will also depend kasi on how advanced yung age ng bata. Kasi kung batang-bata pa, we really need the parents to Yeah. be involved. Mga no? 12, ganyan. Opo. We really need to involve the parents kasi we're in basic education. Basta below Oo. But ang gagawin kasi natin, the school will investigate. Kunyari, tumawag yung bata, the school will investigate. But once the school investigates at nakita na mayroong bullying incident, kailangan talaga patawag yung bata, pati yung parents. Tama. Kasi mga minors po yan eh. So, Yeah. kailangan talaga natin na May yung gabay pa rin parents talaga will be ng there at parents. alam nila yung nangyayari. Kasi may mga ibang bata, di ba, na natatakot magsumbong kasi baka paluin din sila ng magulang Madami nila. yan. Actually, sana ako doon. Pero, Baka naman tumawag ka pa sa hotline, mama. Nung estudyante ako, syempre ayoko din Hindi, kung ano yung mga di- kapalpakan ko ng Hindi, school, diba? kahit kunyari, ako hindi ko yung may komportable. palpak. Kasi nga bilang super bait mo ring bata, parang ayaw mo malaman ng parents mo. Na Kasi binubuli baka, ako, oo. ganon. Kasi parang ayaw mo sila bigyan ng sakit ng Hindi, ulo. oo. May mga ganun bata, Yan ang attorney, problema ha? ng mga kabataan din Oo. ngayon natin. Opo, ano eh. naintindihan naman natin kasi nag-teenager din Yeah. tayo, di ba? But to be honest, I think that's where the advocacy part comes in. No? Dapat malaman din ng mga parents that it happens, and when it happens, they have to know how to respond. At sa mga bata, that it happens, so they have to be aware and they have to report it, or else hindi matitigil yan, di ba? And that's why we're thinking, alam mo, ang hirap eh, kasi marami akong gusto sanang i-share pa. Siguro babalik ako sa show nyo once meron tayo, no? You are always Meron welcome, kaming mga attorney. iniisip kasi na simpleng bagay lang pero magagawa natin sa school level. Ayoko lang kasing pangunahan. Baka matay down Yes. yung mga officials in charge to come Yeah. out with that program. Pero gusto talaga nating mga simpleng bagay lang to create awareness. Siguro, attorney, from time to time, we can guest you sa show para you can update. Baka may Of course bago po. ng Of course ano, po. diba? Ay, Yes, pwede niyo pong pwede po kaming maging bosses din po ng DepEd. Pwede po Yes. kaming tumulong po sa inyo para mapalaganap po kung ano Opo, man po yung we mga projects po ng DepEd. We can make Opo. it regular po actually, no? Yeah. Para, kasi ako, malaki din yung pasasalamat ko sa inyo. Kaya kanina sabi ko, thank you for having us. Kasi we need to, as much as possible, disseminate talaga kung ano yung ginagawa natin sa DepEd for them to be aware kung ano yung mga programs available to our learners. So, malaking tulong po to. And definitely, ma'am, anytime naman we can set a Yes, schedule. kahit and- video call, okay kami. Basta matulungan lang yung mga batang, di ba? Victim po ng Victim bully. ng abuse. Opo. And siguro, attorney, set aside muna natin siguro yung bullying din. Pero pasok na natin itong issue din about sa mga teachers. Kung mas napapangalagaan po ba ngayon ang ating mga guro, Guro. especially mga nasa province. Kamusta po ang lagay po ng ating Well, guro? ang goal natin is really pangalagaan yung ating mga teachers. Yes po. Kasi we cannot improve the quality of basic education Without without them. taking care of our teachers. Kaya isa yan sa matatag agenda, no? Opo. To take care of our teachers and allow them to do what they do best, which is to teach. So ano po ba yung ginagawa natin? On the one hand, yung quality of teaching, inamin natin na hindi ka ganun kaganda sa Pilipinas. Pero pinangunahan yan ng ating Vice President, no, na hindi yan kasalanan ng ating mga guro. Yes po. Kasalanan yan ng sistema. So, we need to fix that. How do we fix that? We need to coordinate with CHED. Ngayon, meron na kasi tayong Teacher Education Council, TEC, no? So, kasama dyan ng CHED, kasama dyan ng PRC, kasama dyan ng TESDA, and DepEd is the chair Yes ng po. TEC. Gusto nating ayusin yung pre-service. Pre-service is yung nagtitake ng education courses. Yung gusto maging teacher. Kailangan natin masigurado na yung curriculum niyan ay responsive to the quality of teaching that we desire. Okay. And then we have to look at licensure exams. Yung LET. Paano sila maging teacher? Responsive pa ba yung LET sa gusto nating quality of teaching? Yun ba yung Pasok pa ba sa standards? Oo, yan pa yung nakakapag-thresh out na ito talaga yung mga dapat maging teachers. And then, pag nasa DepEd na sila, yung in-service. So, we want to provide them with the necessary trainings, which we are doing now, upskilling, reskilling, even professional development. Yeah. No? Meron tayong mga scholarships para sa mga masteral degrees nila. Uy, Wow. Meron meron tayong palang ganyan. ganun.
With PNU, for example. Opo. Wow. There's also with UP. May mga ganyan tayong programs. But of course, aside from that, kailangan din attuned sila sa times. No? For example, ngayon, yung nagpandemya, nagkaroon tayo ng online learning. Hindi sila equipped Yeah. to teach via online. I think Opo. lahat tayo, hindi tayo equipped, hindi lang Opo. teachers. So, merong ganyang trainings na isinasagawa ngayon, but that's the training side. On the other hand, maraming teachers na nagreklamo, ang dami nilang paperwork, admin tasks. Natatambakan. So, yun yung isa din nating tinututukan. Kinuusap na po natin yung DSWD Yeah. kamakailan on yung 4Ps. Wag na po natin i-involve yung teachers. Doesn't mean di-involve yung DepEd. Yes Pero po, yes po. wag lang yung teachers. And then, tayo po, we are looking to hire more admin staff to complement yung admin tasks na ginagawa ng teachers. Ilipat na natin dun sa admin officers natin para hindi na mapunta sa teachers. That is what we are targeting to do this year. Gusto natin ma-feel talaga nila yung impact na nabawasan yung admin tasks. And then, aside from that, doon naman tayo sa mga makakatulong sa kanila financially. So, ang tinitingnan po natin is yung GSIS loans, for example. Ang daming teachers na maraming loans. Yeah. Hindi lang sa GSIS, pero kahit sa private lenders. We are now talking to GSIS. Meron tayong monthly meeting. Kasi po, ako po ay galing sa GSIS bago Yes po. lumipat sa Ah, DepEd. okay. So, nakatasan na po tayo to talk to GSIS regularly, monthly, ayusin na yung mga problema ng teachers sa GSIS. Inuuna natin yung loans. GSIS, I believe, is already studying if they could come up with a superior loan package to what they're For offering now. teachers. For teachers, for government employees, pero of course sa atin, ang gusto talaga natin for Yes. teachers. And if we could get less interest, if we could get better amortization Benefits period, all the, I mean, that's better. And then we are also looking into other GSIS problems that teachers might have. Yeah. We want GSIS to have constant dialogues with our teachers para po malaman nila ano yung mga benepisyo na entitled sila sa GSIS. Aside from that, kinakausap din po natin yung Integrated Bar of the Philippines, yung IBP, yung mga abogado natin, para po makapagbigay naman ng free legal service or legal aid sa ating mga teachers pagdating sa mga loan obligations. Kasi ang teacher minsan papasok, dala ng pangailangan, no? Papasok sa Oo. loan contract. Hindi niya na maiisip na basahin pa yon. Opo, at Kasi- minsan may fine print, hindi nyo Yeah. alam, magugulat na lang sila. So, gusto natin matulungan sila sa ganyang bagay. And then, we are also talking to the DOH pagdating naman sa kanilang Health annual insurance. physical checkup. Wala pala silang ganyan. Health insurance is actually a big thing na hinihingi on the Yeah. ground. So, that is something we would like to discuss, whether with GSIS or hindi pa natin na-finalize. But that is something we are looking into at the moment. Hindi rin nawawala dito, Attorney Mike, yung mga, babalik tayo ulit sa bully, yung mga teachers naman na bully. Hindi, kasi actually ako po yung nag-handle ng isang case, pero matagal na po ito, attorney, mga 2018. Ito pong teacher from Manila, ay masyadong pinepersonal yung bata, na pinapahiya po siya palagi. And may isa pa akong kaso din na parang binitin patiwarik yung bata. Pinahiya niya sa buong classroom. 2018 pa po ito, attorney. Ano po ba, sinamahan na po namin sa DepEd, nagkaroon na rin po ng legal action about it. Pero gusto ko po manggaling po sa inyo, Attorney Mike, kung ano po ang legal sanction na ibinibigay po natin sa mga teachers po na napapatunayan po na hindi po maganda ang pakikitungo sa Opo. kanilang mga estudyante po. Opo. Actually, yung sinasabi niyo pong incident, legally, hindi na Yes siya po. bullying. Opo. Abuse siya. Opo. So, child abuse yan. So, ano yung mga sanctions natin sa DepEd? Of course, tayo admin yung ginagawa natin, no? So, it can range depending on the incident from reprimand to suspension to dismissal from service. Depende kung anong ginagawa. In fact, yung telesafe hotlines po natin, hindi lang yan sa bullying. Kasama yan, yung abuse. At marami po tayong incidents. Doon sa number na nakuha natin, yung 519 na sinasabi ko kanina, pangalawa yung bullying, pero karamihan talaga. abuse. So, itong abuse, tinitingnan nating mabuti. Gusto rin naman nating bigyan rin ng chance makapag-explain yung teacher kung ano talagang nangyari para hindi rin naman sila parang takot. Unfair. No? Oo. So, of course, we're affording due process, pero ina-actionan na po natin yan. Katulad nung sa Cavite, meron tayong
sexual abuse incident doon, no? Meron nga po, yun nga din po yung isusunod ko sana, attorney. Kasi may mga, paano naman po yung mga teachers na nakikipagrelasyon at napapatunayan may Yes. sexual Relationship. intercourse or relationship doon sa Opo. student. Well, again, of course, these are minors. So, Opo. hindi po talaga dapat yan. At tayo, na-action na natin yan. But ang mahirap dyan, napaka-sensitibo nung bagay. Yes, Kadalasan, nagsusumbong lang yung learner pag tapos na Pag wala na siya sa school. Madalas, Wala attorney. nang In fact, sa Cavite, yung case na yun, marami wala na Opo. sa school, no, yung mga learners. So, ang gusto talaga natin, mahikayat sila na huwag silang matakot, Yeah. magsumbong sila. That's why nagkaroon tayo na sa central office na po. Kasi, lalo na pag teacher nagbubuli, takot yung estudyante, Yeah. baka sabihin, Baka ibagsak ibagsak. siya. Or, pag nagsumbong ako sa principal, baka kampihan lang ng I-kick principal. out, We don't ganyan. want to generalize kasi Yeah. marami po tayong principal at teachers who are very dedicated to their Yes. jobs. Yeah. No? At welfare ng learners. Pero kung sakali man na may ganung agam-agam, ay pwede naman silang dumiretso nga sa telesafe para tayo na po yung umaaksyon. Minsan, there was a time, minsan nga po sa opisina natin tumatawag yung mga Opo. ganyang complaints. Nire-refer ko na rin naman po. But yes, definitely, we don't take those things lightly. Kasi sabi nga natin, meron tayong zero tolerance policy pagdating sa abuse, whether it be sexual or physical. Naglabas nga tayo ng department order kamakailan reminding our teachers and even the non-teaching personnel of DepEd about professionalism. Na alam nyo, maraming batikos kaming natanggap dyan na bakit daw pinagbabawal natin makipag-text yung mga teachers sa mga Oo, learners. opo. Naging issue din ng DepEd yan. Eh, kasi... Like after school hours, di ba, Opo. attorney? Sa atin naman, siguro para maklaro lang, kung ang pagte-text ay within yung teaching responsibilities, no, within school hours or the bounds of being a teacher. For example, nung online po tayo or modular, maraming mga so, chat talagang groups. chat Yes po. talaga yun. Okay lang yan. Pero pag outside na po, yung personal na mini-message ng teacher ang learner, siguro naman po dapat iwasan na rin talaga yan. Yes. Because hindi natin sinasabi na biglang may sexual meaning motive, no? na. Hindi naman ganon. Pero gusto lang natin malayo yung subjectivity ng teachers. Kasi pag sobrang close na kayo in a Yeah. way na, 'di ba? Sa Mabablur na bagay, yung yes. lines Yeah. between teacher and and learners. We have to be careful and we have to be professionals. Tsaka syempre sa parents, parang ano yun, trap. Kahit wala namang meaning yung text, pero kasi texting your child after school hours na hindi naman related sa school. Syempre, kahit hi lang yun, alam mo yun, parang... Kahit naman siguro yung Yeah, parents medyo... You would think something's going on. Dyan din, sorry po hindi naman sa nila lahat. Pero kasi madalas, dyan din nagsisimula yung Yes, mga yes. relationship na O, hindi kasi talaga. yung, Like, syempre, yung mga learners bilang minor, feeling nila, it's okay. Kasi, hi. So, when you reply hi, parang, it's okay, you're friends. Pero kasi dapat hindi ganon. Kasi teacher mo siya. And teacher there mommy, is- teacher kainuman, Oo. di ba? Mahirap. Iba yun. Actually, may nangyaring ganyan, May hindi ba? ganun. Oo, pero may Nagkainuman, ganun. Sa internet. tapos nagkasaksakan. Oo, hindi okay. So, to begin with, bakit nakikipag-inuman si teacher sa kanya? Alalahan natin, no, hindi po college students or masteral students ang mga bata sa DepEd. Basic Minors. education lang po yan. So, we really have to be professional. At hindi lang sa teachers, kahit naman po kaming mga nasa DepEd na non-teaching personnel, we also have to be professional. Saka So, ba't paalala nag-inom lang yung po. bata? Oo. Hindi, may ganun, di ba, attorney? nangyari Madaming kaso na ganun lalo na sa mga internet. Naglipa na yung ganun. So, paano po natin, yung gantong incident, attorney? So, administrative case po madalas. Sa teachers, definitely. Sa teachers Opo. po. Of course, depending on the incident, kung meron talagang child abuse, there's nothing stopping naman the parents from And, filing a criminal. criminal case. Yes. So, But another count na naman yon. Pero yung Criminal criminal and case admin. kasi hindi po sa amin na sa DepEd, no, wala kaming Yeah. authority. So doon na sila sa fiscal. Yes, fiscal. Meron naman tayong mga tumutulong sa kanila ukol dyan. And of course, our legal can also support them kung talagang may we can advise them at least kung ano yung procedure. Pero sa amin sa DepEd, more on admin kasi empleyado natin yung teachers. Yes po. And that's why pagdating sa public schools, tayo naman ang coordination sa private schools, ang coordination po natin is with the private school officials kasi hindi namin empleyado yung mga Yes, teachers. Yeah. po. Okay. Pero So, yung telesafe po natin, hindi lang po yan limited sa public schools. So even private school students, Can, learners, can call para po kami sa DepEd
makagawa tayo ng hakbang or aksyon, we will call the attention of the private schools. And Attorney Mike, and baka meron kayong mga programs pa na gusto pang sabihin sa mga parents natin. Or even the learners. Well, sa ngayon, to be honest, no, I think most of the programs, even those in the pipeline na discuss na natin, siguro it's an opportune time for me to just reiterate yung ating matatag bansang makabata, batang makabansa, which is our education agenda for this year. Ang talagang call to action natin dito ay magtulungan po tayo. DepEd is the agency which has the primary mandate pagdating sa basic education, at talaga naman pong hindi tayo humihinto sa pagtrabaho to come out with effective means and programs that we can implement at the school level. But hindi po namin kayang gawin ito mag-isa. That's why we need the help of everyone, private sector, government agencies, and again, parents and guardians. Magtulungan Makinig po kayo, tayo mga mommies. para maingat talaga natin yung basic education sa Pilipinas. Sabi nga po nila, it takes a village to raise a child. So, we're hoping that lahat tayo sa Pilipinas, tayong mga Pilipino, we could be that village. Tulong-tulong tayo para iangat yung antas ng basic education Para sa mas Pilipinas. mapangalagaan din natin ang, syempre, yung ating mga learners and yung ating mga Teachers. anak and mga Apa. teachers. Yes. Thank you very much, Attorney Mike Powa. Ako, Ang, maraming salamat din po Yes. talaga. Such a good experience to come here para po makausap tayo, konting conversation on basic education. At wag po kayo sanang magsawa rin sa amin. Ay, sir, At, kayo magsasawa sa amin. Sa mga Kukulitin ipo-forward namin kayo, namin sa Attorney Mike. inyo. Hindi, okay lang po yan. Talagang, alam nyo, bago natin ma-actionan, dapat malaman muna natin. Kasama No? yan sa public service opo. talaga eh. At maraming salamat sa inyong programa. Talagang nakakatulong din po talaga.